po. Yan. So, open po ang lahat ha. Open po ang lahat. Pwede po kayo mag-share. Katulad yung nakaraan natin na podcast, nag-sharing session po tayo dyan, yung about sa kung paano po mapalalim yung inyong relasyon, yung inyong intimacy sa Panginoon, yung spiritual growth, saka yung lakad nyo sa Panginoon. Ano ba, marami po kasi, iba't iba po tayo ng, 'di ba? Iba't iba po tayo na rini-reveal ni Lord na ito yung, 'di ba? Dito ka lalalim sa ganito. Ito yung way. So pagka na ma-share niyo po 'yan, 'di ba? Makakatulong po 'yan sa bawat isa mga kapatid. Brother Daniel, nagputol-putol ka. Nag-stop na. Po. Okay na po. Hello po. Ayan, okay na Brother Daniel. Nagputol-putol kanina. Nag-attack na naman. Ayun. So, yun nga po. So, ano ko po sa inyo yung naging ano sa amin. Naging, yun nga, yung napagkwento at Conejo. Di ba po, bali, si Conejo po, ang agad-agad, yung mabilis, yung proseso. Yun nga, yung mga tao na minamadali, yung paglakad nila, yung walk nila sa Panginoon, hanggang sa mabilis silang nabulwag, nagmataas sila, nagkaroon sila ng pride, and binamak nila yung mababagal. So, yun po yung representation po nun ni Pagong, is siya po yung tao na nagmamagaling. Yung parang akala mo ano niya na lahat, kasi nga mabilis siya, parang ang ano na lakad niya sa walk niya, without knowing na yun din yung makakapagbigay sa kanya kapahamakan, and yun din yung makakapagbigay sa kanya ng tawag dito, nang hindi niya po inaasahan na makakapagdapa sa kanya. And so, ito naman po, nung nagkaroon naging, ano po si Conejo, naging masyadong, alam niyo po yun, parang, ano tawag dito, hindi ko siya pero yung naging ano nga po siya, like, nagpahinga pa siya, natulog pa siya, na, kasi nga, alam niya mabagal tong si Pagong. Yes, nagpakampante. Amen. Thank you po. So, yun nga, nagpakampante tong si Conejo. Bali, ang ginawa niya, sa tulog muna siya. Habang si Pagong, eto tayo, i-self-reflect natin yung sarili natin kay Pagong na tayo po, nag-uumpisa pa lang, lumalakad, daranasin natin lahat, daranasin natin yung mga tribulations, daranasin natin yung mga trials, daranasin natin yung mga, alam niyo po yun, yung mga persecutions, talagang lahat po mararanasan natin. And syempre, darating na rin dyan yung mga temptation, yung mga lies ng kaaway, talagang gusto tayong pabagsakin, gusto tayong patigilin. Pero dito po nire-represent is yung mga tao po na tunay, na mabagal man po yung proseso, pero ito po yung nagiging way na para po mas mapatatag tayo, mas mapatibay tayo, and mas magkaroon po tayo ng patience, endurance, and lalo-lalo na po mas nabibuild po yung faith natin sa Kanya, sa Panginoon, na siya pong tinatahak natin sa daan, na kahit man po mabagal po yung processing ng ating faith, may nagiging magandang way siya na yun yung makakapagbigay sa atin ng strong and unshakable faith. So, yun lang po yung pinaka-representation sa akin. So, yun po. Ate Angel, baka po may isi-share mo po yung insight mo po sa kwento ni Pagong and Conejo po na naging ano sa'yo, revelation. So, hindi pa daw tapos si Ate Angel. So, si Hindi Ate pa Lynn po tapos si Sis muna. Angel.
Oo, meron mamaya mag-share si Sis Angel regarding dyan sa revelation sa kanya about sa yan yung kwento ng pagong at kuneho. And then dun sa pagong din, meron din siyang i-share na share din natin yan last time about sa pagong. Na sa akin naman no, kasi habang nag-aano ako niyan, nagbabasa ako ng Bible, nag-reveal si Lord, biglang niyang pinasok sa isip ko yung regarding sa pagong. Ayan, so ano no, talagang mamaya malalaman po natin yan. Si Sis Angel ang mag-share regarding dyan. So meron tayong ibang i-share ngayon na parable din po na nasa Bible. Brother Charles, paki-up po yung sa about sa worm. About po sa worm. Ayan, antayin lang po natin yung share screen. Ayan. Medyo ano lang, bababa lang brother, yung yung taas kasi naputol. Ayan, praise God. So, kung mabubuksan niyo po yung mga Bible niyo, nandyan po yan sa Psalm 22. So, alam ko na topic natin to yung Psalm 22, kung di ako nagkakamali. Psalm 22. So, ayun po, nandun po kasi ang lahat ng foreshadowing ng crucifixion, nung nangyari sa crucifixion ng Panginoon. Yes po. Pero, dito sa particular na parang parable na ikikwento po natin, ay matatagpuan po natin sa Psalm 22 verse 6. Wait lang ha. I-open ko lang yung aking Bible. Napakaganda po ng kwentong ito. Malalim po. So sabi po dito, no, sa Psalm 22, hinalin tulad po ang sabi dito, no, sa verse 6, "But I am a worm and not a man, scorned by mankind and despised by the people." So kung ano po kung titingnan niyo po yan sa Tagalog version, hinalin parang yung worm sa English, sa Tagalog ang translation niya higad. Higad po. So kung iaano mo siya sa isang higad na siya'y nakadikit sa puno. So ang representation na yung Panginoon ay nakapako sa krus. Di po ba? Andun po siya. Pero kung ito yung malalim po nating titingnan, yung regarding dito sa worm na ito ay hindi po siya basta-basta lamang na worm. 'Di ba? Hinalin tulad ng Panginoong Jesucristo dito. Scarlet worm po. Kasi kung titingnan po natin yung Hebrew word ng worm dito, ay ang ano niya po ay tolaath. Kung di ako nagkakamali sa pronunciation, tolaath. So yan po sa English ay crimson worms or scarlet worms. Ang ibig sabihin po ng crimson or scarlet ay red, vivid red, yung talagang red na red. So, ito pong tungkol sa worm na ito, mga kapatid. Yan nga po yung scarlet worm, yan ay mother worm. So siya po ay ready to reproduce, ready to hatch na, ready na siya na mga anak. So, ito pong female na scarlet worm na ito ay mag-a-attach po siya sa puno. Kadalasan po dyan ay oak tree. Oak tree po. Doon siya nag-a-attach sa tree na iyon. And then, nagfo-form po siya ng protective na shell. Matigas po. Para doon mag-lay ng eggs. Siya. Yung kanyang mga baby eggs. Yung kanyang mga baby worms. So, tawag dito, hindi siya makakagalaw kasi nga nag-form na po siya ng matigas na shell. Yung kanyang katawan, yun yung finorm niya. Tapos po, yung mga baby worms po, pag nag-hatch na po sila, under the mother, yung shell ng mother nila, kakainin ngayon nila yung living body ng kanilang nanay for 3 days. Kakainin po nila. Pagkain po nila iyon. And then after 3 days, so nakain na nila. Medyo naubos-ubos na po, no? So, ang mangyayari po dito, after 3 days, yung mother worm ay mamamatay. At magre-release po siya ng crimson or scarlet red na dye or stain. Yan po yung pula. Kaya, di ba, nung baby pa lamang sila, na-stainan na sila nung red na dye. Naging red po sila hanggang sa pagtanda po nila. Kaya po sila ay red, tinawag na crimson worm or scarlet worm. So, pagka po yung nanay, 'di ba? Natintahan niya na ng pula yung kanyang mga anak at pati yung wood, no? Kasi red po 'yan, no? Dye. At ito po, kung familiar po kayo, ay ginagamit po to sa ancient fabrics na pangkulay. Oo, yung mga doon, mga curtains dito sa Bible, ancient na mga fabrics. Galing po dyan sa crimson, pagka-color red, galing po dyan. Kailangan po niyang mamatay para mag-release po siya ng dye, ng red dye. Yes. Markado, amen. Markado. May tanda na, talagang bata pa lang na markahan na nung pula. So, pagka po namatay, di ba namatay na po yung mother kasi kinain na nga po, no? Yung dead mother worm ay ta-transform siya into white wax-like substance.
Magko-color white po siya hanggang sa matuklap na siya at malaglag na po sa lupa. 'Di ba mga kapatid? So alam niyo So yan po no, yan po yung katapusan ng ano diyan. Pero ang maano po natin diyan is sa Isaiah 1 verse 18. Ang sabi po doon, kung familiar kayo dito mga kapatid, sabi dito, "Come now, let us reason together, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be white as snow. Though they are red like crimson, they shall become like wool." 'Di ba? Katulad po ng mother, from red naging white. Yan ang ating kasalanan, from red. 'Di ba? Na red, no? Talaga ang dami nating kasalanan, tindi ng kasalanan natin. Pero dahil sa Panginoong Jesucristo, yung kanyang banal na dugo, tayo lininis, tayo naging white as wool. If you are willing and obedient, you shall be eat the good of the land. But if you refuse and rebel, you shall be eaten by the sword, for the mouth of the Lord has spoken. So ito po yung mga kapatid, no, talagang foreshadowing itong kwento ng scarlet worm sa ating Panginoong Jesucristo, yung kanyang crucifixion, na nung siya ay napako sa krus, namatay, binayaran ng ating mga kasalanan kasi di ba nga po, for the wages of sin is death. So kailangang may mamatay. So, ang Panginoong Jesucristo, Diyos na nagkatawang tao, ang namatay para sa atin. Para yung kanyang dugo, which is yung kanina, yung release ng mother worm natin na dye, red dye, 'di ba? Mamarkahan niya yung kanyang mga 'di ba? Yung kanyang mga tawag dito, yung kanyang mga pinili, yung kanyang mga mananampalataya, yung mga magiging tapat sa kanya. Yung tatagampin siya ng buong puso at susunod sa kanya, na mapapabanal niya ng kanyang banal na dugo. Di po ba? At ng kanyang salita, mga kapatid. So yun po yun nga sabi ni Sis Nika kanina, nagkaroon na ng markado na yung mga baby. Na paglaki nila, so representation tayo sa ating walk sa Panginoon, nandito yung marka niya. Which is nandito, naka-abide tayo sa will niya. Nandito yung blood shedding niya na sa atin. Matatagpuan po tayo'y na ipanganak muli. Hindi na po tayo makamundong tao. Hindi na po tayo nakikiayon sa mga gawain na pang makamundo. Diba? Hindi na laman ang nasusunod sa atin, kundi ang kanyang espiritu na. Panginoong Jesucristo na po. Ang kanyang salita, ang namamayani at umiiral sa ating buhay at pinapanatili po natin, 'di ba, na white as wool. Yan yung ating damit, yung damit espiritual. Pinapanatili po nating puti, walang bahid dungis kasi po sa kanyang pagbabalik, nalalapit na po 'yan. Ang kanya lamang pong tutubusin, pakakasalan at ililigtas ay yung mga napabanal niya, yung kanyang mga saints. 'Di ba? Yung kanyang mga saints na namarkahan po, 'di ba? Markado po ng kanyang dugo at markado na talagang naka-abide sa kanyang will, sumunod po sa kanyang kalooban. So, yun lamang po mga kapatid, no? Nawa po, dyan sa, sa about sa worm, mga kapatid, ay talagang meron tayong natutunan. And then, Sister Angel, mag-share ka na po ba? Or i-diretso ko lang muna regarding dun sa iba pang mga pwedeng i-share? Yes, we are covered by the blood of Lord Jesus Christ. No, saktang-sakto si Stallion, no? Yung mga baby worms, talagang covered sila nung red. Buong katawan nila red eh. So, yan ang nakikita sa atin, yung blood ng Panginoon. Yes, yung blood ng Panginoon, yung fruit, 'di ba? Fruit of the Holy Spirit, yung talagang rene-reflect natin ng Panginoong Jesucristo. Nakikita po sa ating pamumuhay, pananalita, behavior, talagang Panginoong Jesucristo, no? So, kung din po, no, regarding po naman sa, ito about about intimacy, about yung sa, paano pa mas mapalalim sa Panginoon. Ito po kanina kausap ko si Brother Charles, tapos na-share ko to sa kanya, tapos sinulat ko. Kasi biglang lumalabas lang. So, biglang lumalabas habang tinatype ko. So, sinulat ko po para ma-share ko po sa inyo. Na, kanina po kasi, natanong po ni Brother Charles. Sabi niya, Sis Lynn, okay lang po ba? Brother Charles, sorry ibahagi ko yung regarding, okay lang po ba na 3 chapters a day? Or kung ilang chapters a day daw, yung pagbabasa? Yes, sabi ko, alam mo brother, alam mo mga kapatid, it's not about the amount you read. Hindi yan sa dami. Nasa 'di ba? Kung naunawaan mong mabuti. Regardless kung isang chapter a day ka lang eh. Kasi magkaiba po ang nagbabasa ka for gaining wisdom for yourself
and nagbabasa ka para kilalanin mo ng lubos ang Panginoon. Yun po dapat. Yes, nasa puso. Sinasa puso. Yun po dapat. Ang goal po natin. Hindi lang tayo nagbabasa dahil gusto lang nating magkaroon ng karunungan. Hindi po. Bonus na po yun. Ang dapat goal po natin is Him. Serving Him palagi, not us. Hindi para sa atin. Na para makilala natin siya ng husto, 'di ba? Para magtiwala pa sa kanya ng husto. 'Di ba? Palagi sa panalangin niyo, Lord, teach me how to love you more, how to trust you more, na mas kilalanin pa kita, i-reveal mo kung ano pa yung gusto mo na malaman ko regarding sa'yo para makilala pa kita ng lubos. Diba? Ganun po mga kapatid, dapat po yun yung laging goal nyo. Kilalanin po natin siya ng mas malalim. Kasi sa bawat pagbabasa po natin, may mga nalalaman po tayo, di ba? Sa gabay ng banal na espiritu. Yes, sa gabay ng banal na espiritu po sa atin, narini-reveal niya po yung mga ibig sabihin ng salita na mas nakakapagpakilala sa atin sa Panginoon, na ganito pala yung Panginoon. Halimbawa na lang po kanina, sa 1 Corinthians chapter 10, na topic po namin yan kanina sa Bible study, na nalaman po doon, wait lang, ibahagi ko mga kapatid ha. Saan nga ba yun? Ayan. So 1 Corinthians 10, ang sabi po doon, no, na una pa lang, doon pa lang sa Exodus, doon sa Red Sea, na itong mga Israelita ay ginagabayan na po ng Panginoon. Ang sabi po dun, kapag araw, Exodus 13 to mga kapatid, verse 21 to 22, kapag araw, ginagabayan sila ng Panginoon sa pamamagitan ng makapal na ulap. Ibig sabihin, hindi pinapabayaan ng Panginoon yung mga Israelita dun sa pagbagtas nila dun sa Red Sea. May ulap. Yan ang gabay ng Panginoon. Diba? So sabi po, may makapal na ulap pag umaga at kapag gabi naman ay ginagabayan sila sa pamamagitan ng naglalagablab na haliging apoy na nagbibigay sa kanila ng liwanag upang makapaglakbay sila araw o gabi. So ibig sabihin, kahit gabi, nakakapaglakbay sila dahil hindi sila pinababayaan ng Panginoon. May liwanag, may guide. So dito pa lamang po, no? Tawag dito, kahit kaunti lang, no? Kahit isang chapter lang yung malaman mo, siksik-liglig yung mga matututunan mo. Diba? Yun yung importante. Marami kang nalaman na mas nakilala mo pa ng lubos ang Panginoon. At sabi nga din po dyan, sa 1 Corinthians chapter 10, pwede nyo po yung basahin. Maganda po yung chapter 10. Or kung hanggat maaari, diba? Umpisahan nyo sa una hanggang sa huli. Sa first chapter, no? So sabi dun din, dyan sa 1 Corinthians chapter 10, yung regarding naman sa ito gusto ko ding ibahagi na I think nabanggitin to ni Sis Nika na nagre-represent po na dun sa mga Israelites na linigtas mula sa Egypt. Yung Egypt nagsisimbolize sa mundo, sa world. Di ba mga kapatid? So tayo yung nagre-represent sa mga Israelites na dineliver ni Lord from that sa slavery. Dineliver tayo, talagang kinuha tayo mula doon, niligtas tayo mula doon. At nabagtas natin yung Red Sea. Ang sabi po sa Hebrews ay yung pagbagtas nila sa Red Sea, may faith pa sila, by faith. Kaya sila nakabagtas sa Red Sea. At meron pong paggabay ng ulap, 'di ba? Ng Diyos mismo. So, nabagtas na po nila, may faith pa, 'di ba? May faith pa. Nung nandun na ngayon sa wilderness, ayan na. Nawala na po yung faith. So, dito po natin malalaman na yung wilderness, it represents, itong season natin ngayon, yung testing season, shaking season. Diba? Ito yung preparation and testing, itong wilderness season natin na kailangan nating ma-overcome. Kasi dito tayo sinasanctify ng Panginoon Sinishake niya yung faith natin para kung diba, malaman na tayo yung matatag. Mananatiling matatag sa Kanya. Pero yung iba, katulad ng mga yun, na nawala ng pananampalataya, nag-grumble siya. 1 Corinthians chapter 10 po, kapatid. Mababasa niyo po yan doon. And eto po, regarding po ito sa yung sa, tawag po sa Egypt, yung pagkaligtas ng mga Israelita doon, na nagre-represent din po sa atin, ito yung wilderness season natin na kailangan nating ma-overcome para makarating po tayo sa promised land. No, hindi po inalaw ng Panginoon because of fear, hindi po inalaw ng Panginoon yung mga Israelitang iyon na makapasok sa promised land, yung mga nagagrumble, yung mga bumalik sa dati nilang makalamang ginagawa, sexual immorality, idolatry. Diba mga kapatid, bumalik sila sa dating sila. So ito yun ngayon.
na kailangan tayo ay nakaugat ng malalim sa Panginoon para hindi po tayo mabunot, hindi tayo ma-shake. Talagang palilimin natin ang pananampalataya natin sa Panginoon Kristo para ma-overcome at malagpasan natin tong wilderness season na ito para tayo makapasok sa promised land. Yung promised land po ay sa pagbabalik na ng Panginoon. Nandyan po, di ba yan yung tinatawag na nandyan po ang mga katulad nilang ni Abraham, yung mga iba po dyan, nandyan po sila sa promised land or paradise. Mga kapatid, namamahinga po sila dyan. Nandyan ay may spiritual na to mga kapatid ha, kasi sa Old Testament, di ba, physical pa yung promised land. Ngayon, spiritual na. So, yun po din, no, na-realize natin na ito pala yung representation from slavery sa Egypt, dito sa mundo, di ba, to freedom. Yun nga lang, in the wilderness season, ito yung preparation sa atin para nga dun sa promised land, itetest tayo ng Panginoon. Diba, isa-sanctify tayo dito, lahat-lahat ng mga hindi naaayon, yung hindi naka-align sa kanya, tatanggalin niya, ipoprune niya po tayo, tatanggalin niya yung mga mali nating pag-uugali, lahat, mga relationship, lahat maling habit, lahat, tatanggalin niya. So kung ikaw ay hindi mo malalagpasan ito, ikay mabubunot, ikay mag-fall away, katulad nga ng mga kasamahan natin, na-shake po sila, at umalis, diba, hindi na po natin nakakasama, hindi po sila makaka-enter. Diba? Doon sa sa pinangako ng Panginoon na promised land. Katulad na lang ng mga nangyari dito, ng mga Israelita, na niligtas na po iyon ha. Niligtas na. Pero dahil nawala na naman sila ng pananampalataya at bumalik sa dating pamumuhay, sila po ay pinatay ng Panginoon. Talagang ang dami pong nanangmatay. Doon pa lang sa sinend na plague ng Panginoon, dahil sa kalapastanganan nila, ginagawa nilang sexual immorality, idolatry, pagrereklamo. Doon pa lamang sa pagbaba ni Noah, ni Noah tuloy, ni Moises. Sa pagbaba ni Moises sa Mount Sinai. Hindi po nakapag-intay yung mga Israelita. Nagsumba na agad sa Diyos-Diyusan. Pinatay po ng Panginoon yun. I think mga nasa libo din po. Libo yung namatay doon, yung mga sumbaba sa Diyos-Diyusan. And then, 40 years sila doon, di ba? 40 years sa wilderness. Ang dami po pa rin namatay sa iba't iba. May plagues, yung mga natuklaw ng ahas, libo-libo din po ang namatay. Konti lang po talaga ang nakapasok compare dun sa yung niligtas mula sa Egypt na daang-daang libo. Tapos yung nakapasok lang, kakaunti lamang. Ate, hindi ba meron So, din yung yun parang po. yung Brother? Yes, Jesus meron can din flip yung the di ba, table. yung parang nilamon sila ng lupa. Yung nilamon ng lupa. Yung biglang Okay, yung ata ulit, yun, no? maghati, tapos nilamon yung ibang Yung kay Cora Rebellion ba yun? Coral, yung yung kay Yan. Coral. Hindi, kay Coral yung Kay gusto Cora. silang Ayun, mag-lead. para Oh, yung parang nilamon. sila mag-lead. Oo, gusto sila mag-lead. Yes. Nilamon sila ng nilamon, dami nun. Yung time din ni yung Nilamon time din sila ni ng Balaam. lupa. Di ba na-topic natin, yung time ni Balaam? Diyan din yun sa wilderness. So, talagang dito mo Kabira. malalaman na tama yung pinost ni Sis Nika na yung filter, talagang pinifilter tayo, yung sinasala tayo, salang-sala mga kapatid. Salang-sala po mga kapatid na hindi po papayagan ng Panginoon na may makapasok na hindi naaayon sa kanyang kalooban. Yung kanilang mga pag-uugali at ginagawa ay makamundo at makalaman pa rin. Hindi po talaga papayag ang Panginoon. Dapat po ay tayo mabago, mapabanal niya, masanctify niya, diba? Para makarating po tayo dun sa promised land na kanyang pinangako, 'di ba? Kila Abraham, Pwede- which is Ay, spiritual na po. Yes po, Sis Ivy. Kaya, tuwing nagbabasa ako ng Old Testament na sasabi ko talaga, Lord, thank you, nandito ako sa generation na to kasi dati nakakausap nila yung Panginoon at na nag-a-answer agad, pero pag nakakasala ka, patay din agad. Sabi ko, tapos wala pa kaming mga pera, yung mga, di ba, nagkakasala tapos na daming mga sacrifice na mga goat, yung mga wala pang blemishes na goat, tapos mga isang taon na mga lamb or bull, ganun, daming. Sabi ko, patay Lord, kung ngayong generation na to na ganito, siguro lahat ng tao patay. Walang natitira. Kasi pag nagkakasala pa, agad eh. Sabi ko, Patay thank you agad. Lord, kasi nandito ako sa generation na to. Pwede pa, habang may buhay, pwede pang magbago, ganun. Sabi ko, tuwing nagbabasa talaga ako, sabi ko, Lord,
ang sarap ng mabuhay dito sa generation na to ngayon. Amen. Yun, thank you, yun lang. Oo nga, no? Tama yung sinabi ni Sister Ivy. At saka wala tayong ganong karaming mga hayop. Di ba? Para ialay ng ialay, palagi nagkakasala ng mga kapatid. So talagang patay. Patay talaga kasi yun hindi natin kaya talaga nung sa Old Testament. Kaya talagang praise God na We dito are so blessed ngayon. talaga sa We are generation so natin. blessed. Amen. We are Amen, so Brother Joe. Saka ito lang, lastly, ma-share ko lang na don't compare yung yung don't compare yung sa walk nyo o yung sa sitwasyon nyo ngayon dun sa inyong kapatid. Kasi comparison kills joy and excitement. Imbis na excited ka palagi dun sa matututunan mo sa Panginoon, ikay nakapokus dun sa kapatid mo na ganito na siya, ganito ganyan. 'Di ba? It kills the joy and excitement. Envy din It yun, brings sister. Envy din. amen. Envy. Envy. It brings pressure. Imbis na maging masaya ka, excited ka doon sa pagbabasa mo dahil makikilala mo na naman ng Panginoon ng lubos, mape-pressure ka ngayon. 'Di ba? At saka Magbabasa ka ng Yes Sister po. Lynn, papasukan ng pride kapag ganyan. Yes, Diyan amen. na, Papasukan ng pride. Yan, bulong din ni Satan, no, papasukan ng pride. Kaya magiging ka na, pressured ka na kailangan na ay sila ganito na, tapos mape-pressure ka na, bigla kang babasa ka ng magbabasa, wala kang naman natututunan kasi binibilisan mo siya Kailangan namnamin nyo po, namnamin nyo ang kada salita. Ano nga po hindi po yun pagbabasa yung salita po mismo ang babasa sa inyo. Diba na, spiritual po kasi ito, hindi lang to basta-basta physical ang pagbabasa. And then, lalo po kayo, each and every day, lalo kayong ma-inlove sa Panginoon. Ma-inlove po kayo, lalo po kayong ma-amaze. Huwag po kayong tumigil na ma-amaze sa Kanya sa lahat ng nalalaman nyo, sa Kanyang salita, sa pang-araw-araw. Then, magugulat na lang po kayo, the more na nag-i-increase yung pagmamahal nyo sa Panginoon, the more na magugulat kayo sa araw-araw, lagi kayong masaya, lagi kayong good mood, laging ang gaan ng pakiramdam nyo, hindi kayo natitrigger, hindi kayo madaling magalit, ang haba ng pasensya nyo. Diba, kahit mga masama na yung nasa paligid, parang meron kang bubble. May bubble ka na unbothered ka. Diba? Yung unbothered yung peace mo at saka joy mo sa puso. Kasi, nag-grow yung pagmamahal mo sa Panginoon sa pang-araw-araw. Diyan po nagsisimula. Solidify and grow your love for the Lord each and every day. Kasi mako-cover niya yung multitude of sin na darating sa buhay mo na, 'di ba, pag-ibig ang pinairal mo, yes, kahit 1%, yes. Ito po yan, kaya tatlo po yan, faith, hope, and love. Pero yung love ang pinaka-importante kasi pagka nawala yung faith at hope, pwede po yan ma-produce. Basta ikay may, di ba, pagmamahal. Yan po yun, God is love, Jesus is love. Yan po yan, mapoproduce niya po yan ulit along the way na lalo mo pang minamahal ang Panginoon na na-extend mo din ang pagmamahal sa iba dahil doon po nagmumula sa pagmamahal, mga kapatid. Kaya yan po yung law. Yan po yung new spiritual, yung new covenant law, pag-ibig, nakapasalob sa pag-ibig, 'di ba? Pag-ibig natin sa Diyos, pag-ibig natin sa ating kapwa, 'di ba, mga kapatid? Nako-cover po talaga niya yung lahat ng mga naiiwasan kang magkasala kasi ang pinapakita mo ay pagmamahal, pagsunod sa Diyos, imbis na pagsuway sa Diyos. No, yun lamang, mga kapatid. Sis Angel? Sige, siguro i-share ko na rin hanggat hindi pa naliligo yung Ayan. Sure, babasahin ko na lang siya para mas mapabilis na lang din tayo. Dinig ba ako? Yes po, Malinaw Sis ba? Angel. Ayan, mga kapatid, magandang gabi po sa lahat. I-share ko lang po yung about sa Conejo at ang Pagong. Kagaya po nga po nung na-share ni Brother Daniel, dito po sa akin ay nagkaroon din po siya nagbigay din po siya ng revelation sa akin para po about po dito. Babasahin ko na lang po siya kasi may short-term memories po kasi ako kaya sinulat ko na lang para hindi ko siya makalimutan. Ang kuneho po ay gusto niya yung mabilis na paraan na walang paghihirap na pagdadaanan sa buhay. May mataas na pride. At siya yung klase ng
klase ng minamaliit niya ang kapwa niya at masyadong naging kampante sa kanyang sarili na hindi niya alam sa bandang huli, sa sobrang tiwala niya sa kanyang sarili, bigla siyang sumuko na magpatuloy kung ito naman kung ihahalin tulad natin to sa tao. Mas pinipili ng karamihan na sa mabilis na paraan. Paano po ba yung mabilis na paraan? 'Di ba? Kapag tayo nagkatrabaho, gusto natin ma-promote tayo agad. 'Di ba? Kapag tayo nagkaroon ng negosyo, gusto natin lumago agad. Yung mabilis na pamamaraan. Ganun po ang karamihan ng mga tao. Tapos, ang ano po dito, hindi pinag-iisipang mabuti yung mga ginagawa. At kung ito ba ay makakabuti, kasi nagkakaroon ng pride. Nabibigyan ng pride yun sa pag maraming gusto na maabot, kung gustong yung mabilisan sa kanyang kagustuhan. At ang sabi, ang ano po dito, para ako nagtuturo, di ba? Na meron sila na mas ninanais nilang magtiwala sa gusto nila kaysa sa mas magtiwala sa Panginoon. Diba? Dito din papasok na sa sobrang bilib sa sarili niya, hinahamak na niya ang kapwa niya. Diba? Sobrang ano mo sa kapwa mo. Diba? Yung sobrang taas ng tingin mo sa sarili mo. Biglang ikaw, manghahamak ka ng kapwa mo na ganun lang din naman ang kalagayan ng kanyang buhay, di ba? Na mas piniling lumakad sa mas tiyak na daan, di ba? Dahil sa kanya siya lang ang may kakayahang gawin ang lahat. Pero nang magkaroon ng sobrang kampante sa sarili, hindi siya naging handa sa posibleng mga trials na kanyang haharapin. Kagaya ng iba't ibang klase ng problema na magdudulot ng anxiety, depression, pagkabigo, or kung ano-ano pang sakuna. Dito po yun. Diba sa sobra kasing tiwala niya sa sarili niya na akala niya lahat ay kaya niyang gawin. Lahat ay yung parang sa pamamaraan niya ay simple lang. Pero ang hindi niya napaghandaan sa dulo na marami siyang haharapin na problema. Na maraming trials at magkakaroon ng depression dun sa pamamaraan niyang mabilis. Diba? At dahil sa sobrang kampante niya, hindi niya naisip lumapit sa Panginoon. Isa din dahilan ay ang pride sa puso niya. Na sa kanya ay nagpapabagsak. Dito matututunan natin na kapag ang isang tao ay sa kanyang sarili lamang umasa at hindi sa ating Panginoon, ay talagang puro pagdurusa ang mararanasan. Kaya mas mabuting magtiwala tayo mga kapatid sa plano ng Panginoon para sa ikabubuti natin, hindi sa sarili nating paraan na pwede nating ikapahamak. Yan po yung ugali ng klase na parang isang kuneho, na parang isang tao. Diba? Dito naman po tayo sa pagong. Dito po sa pagong. Ang kanyang pagkakakilanlan ay makikita natin. Kapag siya ay wala sa loob ng kanyang shell, malalaman natin na isa siyang wait lang wala sarili kong sulat, nalilito ako, di ba? Wala sa loob ng kanyang shell, hindi natin malalaman natin na isa siyang pagong. Pero kapag siya ay pumaloob, di ba pag pumasok yung kanyang mga paa at ulo sa loob ng shell at nagtago, hindi natin malalaman na isa pala siyang pagong. Dahil ang aakalain natin dito ay isa siyang bato. Ay parang isang bato lamang at kapag nasa loob lamang siya sa kanyang tirahan, siya ay safe.
'Di ba? Pag yung pagong kasi pag nasa loob siya ng kanyang shell, safe siya eh. Safe siya. Hindi siya nakakaisip ng kung anong pwedeng mangyari sa kanya. Pero once, at saka may protection siya doon. Pero once na sa oras na ang kanyang mga paa at ulo ay lumabas dun sa shell, dito niya makikita na kung ano ang mga problema na pwede niyang maranasan. Ang pagong dahil sa pagtitiwala sa kanyang sa ating Panginoon, na kahit mahirap po yung kanyang pagdadaanan, kakayanin niya. 'Di ba? 'Di ba yung pagong, 'di ba po yung pagong mabagal lang siya kung maglakad. Para po tayong isang pagong diyan, 'di ba? Yung kahit mabagal siyang maglakad, pero yung tiwala niya nasa Panginoon, alam niyang kakayanin. Kakayanin niyang malagpasan dahil sa pagpapakumbaba niya sa ating Panginoon. Hindi siya hindi siya pinababayaan at nananatili lamang siya sa paglalakad hanggang sa dulo, sa maabot niya yung finish line, yung pinakadulo ng kanyang yes, slowly but surely, 'di ba? Na hanggang dulo na maabot niya yung finish line, nandun yung obedience niya at yung endurance niya lamang. Yun lamang ang kailangan kasi. Dito naman, kung maiyahan din tulad natin to sa atin bilang isang tao, kung yung pananampalataya natin o tiwala sa Panginoon ay nasa Kanya lamang, kahit gaano man kabagal po ang ating pag-usad, di ba? Basta ang tiwala natin nasa Panginoon. At hindi sa ating sarili. Huwag po tayong magtitiwala sa ating sarili. Magtiwala po tayo sa ating sarili. Kasi hindi po tayo pababayaan ng Panginoon. Kahit gaano man kabagal yung pag-usad natin sa ating buhay, sa ating pamumuhay, hindi po tayo pababayaan ng Panginoon. Sasamahan niya tayo sa kahit anumang kahirapan. Ha? At dito po, kahit anumang pong pagsubok yung pagdaanan natin, dahil ang Panginoon ay magbibigay protection sa atin. At siya ang ating magiging tahanan na nagbibigay din ng kapayapaan sa ating buhay. Kaya po, ipagkatiwala po natin ang lahat sa Panginoon. Hayaan po natin siya yung kumilos at tumulong sa atin. At ang ano pa po dito, ang tangi lamang po natin gagawin upang maabot natin ang dulo ay ang matatiling matatag ang pananampalataya natin at magpatuloy at hindi bibitaw sa pagharap sa mga pagsubok at magiging obedient tayo. At mag-i-endure po lamang tayo upang ma-overcome na natin ang bawat hirap o mga battle na pinagdadaanan natin. O kahit anumang klaseng struggle pa yan na kinaharap natin. Dahil lagi naman natin kasama po ang Panginoon. At tatandaan na ang dulo, yung dulo ng ating paghihirap, pagpapagtsatsaga, at pagtitiwala sa ating Panginoon. Yung dulo po na mapupuntahan natin, yun po yung magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Yun po yung nakaabang sa atin sa dulo. Ang ating tunay na tahanan na kasama ang ating Panginoon. Diba? Ayan po mga kapatid. Ayan po, yan po yung insights ko dito sa sa kuneho at pagong. Amen. So, mga kapatid, bali ang po dito, tiwala lang. Pagkaloob lahat sa Panginoon. Mabagal man ang pag-usad, mabagal man yung natin dito sa fellowship natin, ang mahalaga, may natututunan tayo. Ang mahalaga, diba, umuusad tayo ng paunti-unti. Kaya mga kapatid, huwag kayong, kagaya nga ni Sister Bless, huwag kayong magkakaroon ng inggit. Kung yung kapwa natin dito na fellowship, mabilis natututo,
mabilis na nai-improve yung sarili, huwag po tayo maiinggit. Kasi may plano po ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Kailangan lang po natin maging obedient, kailangan lang natin maging manatiling matyaga dun sa ginagawa natin sa Panginoon. Ayan mga kapatid, maraming salamat po. Sister Bless? Nag-pray lang. Amen. Nag-pray lang ako. Pero di naman ako ang peaceful nga ng paligid do. Walang attack. Kahit sa isip ko ngayon wala. Brother Daniel, baka may ano ka pa, add ka pa, or yung ating mga kapatid. Pwede mo silang i-ask. Wala naman na po, pero kung meron po kayong gustong idagdag or i-share din na ano nyo about sa mga ganyan, pwede nyo naman po i-share. Huwag po kayong mahiya. Ay, ano mga kapatid, i-share ko lang din last na siguro. Yung kanina. Yung kanina nga sa 1 Corinthians chapter 10, about pa rin kay Moises. About pa rin kay Moises na, tawag dito. Hindi to ano ha, parang tawag dito. Hindi connected dito sa ano natin, yung pang sa walk or intimacy. Pero about sa word, okay lang ba mag-share ako? Kasi kanina, yun nga sa 1 Corinthians chapter 10, malalaman dun na itong si Moises, kaya pala siya hindi naka-enter sa promised land, ay dahil nga dun sa ano, sa ginawa niya, dun sa bato. 'Di ba? Kung babalikan po natin yung ano, sorry, nag-ano na, no? Nagturo na. Nandito pala tayo sa testimony. Pero ano lang, share ko na lang din. Kasi mawala sa isip ko. Maganda kasi siya. Sa Exodus, sa Deuteronomy. Deuteronomy ba yun? Wait lang. Deuteronomy, Atelier. Yung dalawang beses po yun, sis Nika eh. Yung una kasi, tama naman yung pagsunod ni Moises doon. Dalawa kasi yun eh, yung pag sa tubig, yung bato nag-produce ng tubig, which is ang bato nasaad po sa 1 Corinthians chapter 10, that rock is Lord Jesus Christ. Diba siya yung rock? Yes, nasa bilang, and then nandito din siya sa sa Exodus. Nasa Exodus po. Exodus chapter 17, water from the rock. Na ang ano po doon, mga kapatid, na dito sa Exodus 17, tama yung yung in-instruct ng Panginoon si Moises na i-extract niya yung bato, 'di ba? Tapos may lalabas na tubig. Tama, inobey niya yun, sumunod siya. Ito'y bago-bago pa lang sila sa wilderness. Itong sa Exodus 17. Tapos may may separate event. Yes, may separate event pa po, sis Ivy. Dito tama naman, yung instruction sa kanya, struck yung rock, tapos may magkakaroon ng tubig. Tama yung yung ginawa niya. Pero, sa pangalawa po, ito na malapit na malapit na mag 40 years. Nandito naman sa bilang, magkaiba po siyang magkaibang event siya eh. Kasi iba yung niya. Sana ba? Wait Opo, lang. Ate Angel. Yung nagre-reklamo yung mga tao na daw. Ayan. Amen. Nasaan na nga ba yun? Tapos Sa hanggang sa numbers. nainis na si Moises. Ayun. Kaya hinampas niya ulit yung bato. Yun, di ba Sister Nika? So, bali Nainis na dalawa. siya. Akala ko kasi dati, isang event lang yun, tapos inulit lang sa numbers yung sa Exodus. Pero magkaiba pala. Yung sa Exodus, bago-bago pa lang sila sa wilderness. Ito, malapit ng patapos na. Di ba yung 40 years? Dito sa Numbers 20, ang sabi dito, ang instruction sa kanya ng Panginoon is tell the rock. Kausapin mo yung rock. Tama yung sinabi ni Sister Nika. Tell the rock before their eyes to yield its water. So, yun yung 'di ba? So you shall bring water out of the rock from them and give drink to the congregation and their cattle, o yung mga hayop nila. Pero ang ginawa po ni Moises, ito yung ginawa niya. Sabi niya, yung tono niya dito parang may pride may parang pagyayabang. Hear now you rebels, parang galit siya. Galit po siya. Hear now you rebels, shall we bring water for you out of this rock? Ang sabi niya, shall we bring? Parang in-account niya lang sa sarili nila. Imbis na i-account niya yun galing sa Diyos, yun ang sabi ng Panginoon eh. 'Di ba? Yun ang sabi ng Panginoon na ipakilala mo. Na, di ba sabi dito, sabi dito, and Moses lifted up his hand and struck the rock with his staff twice. Ito po yun, twice. Pero ang instruction sa kanya, kausapin, tell.
sabihan, yung rock, hindi i-struck ng 2 beses. So, dun pa lamang, nag-disobey na siya. Tapos, sabi dito ng Panginoon, because you did not believe in me to uphold me as holy in the eyes. Hindi mo nga in-account sa Panginoon Nasa Kanya galing yun Diba? In the eyes of the people of Israel, therefore you shall not bring this assembly into the land that I have given them. Hindi ikaw. 'Di ba? Makikita mo 'yon pero hindi ka makakatapak diyan, hindi ikaw yung magdadala sa kanila diyan. These are the waters of Meribah where the people of Israel quarreled with the Lord, and through them he showed himself holy. So yun mga kapatid na yung rock, ang another na meaning doon is yung in-struck niya, hindi lang basta-basta rock. Panginoong Jesucristo, yun yung nasa 1 Corinthians. Na yung in-struct niya ay Panginoong Jesucristo. So talagang nag-disobey na siya sa instruction. Tapos hindi niya pa alam na yung rock na yun ay Diyos. 'Di ba? That rock was Christ. Nasa 1 Corinthians chapter 10 na yung nagbigay nga ng tubig kasi siya po iyon, 'di ba, ang ating Panginoong Jesucristo, 'di ba, ang kanyang salita, water of life, 'di ba, bread of life. Siya po 'yan mga kapatid. So, ayan tama. To event ba yun or parang glimpse lang yung sa Exodus tas sa Numbers mas elaborate. Hindi kasi dun sa sa Exodus kasi malalaman natin na parang bago-bago pa lang sila sa parang sa wilderness. Ang alam ko mga kapatid, correct me if I'm wrong na lang kung separate or isang event lang yun. Kasi bago-bago pa lang sila dito sa wilderness yung sa Exodus. Pero yung dun sa Numbers, makikita mo parang patapos na. Patapos na siya. Saka yung una nga sa Exodus, parang tama naman yung yung ginawa ni Moises. Pero yung pagdating sa Numbers, pwede niyong basahin na lang if ever ng buo. Natin yung patapos na yung 'Di ba? Patapos na siya death na nga to after nga nito, death of Miriam na, death of Aaron na, puro death na. paglalakbay nito. 'Di ba? Same na bukal ng Meribah, parehas. Parehas siya. So yun nga yung nalaman ko kanina, akala ko isa lang siya. Yun yung alam ko, akala ko isang beses lang yun. Akala ko isang event lang siya. Pero magkaiba pala siya. Yun lang mga kapatid. Sinare ko lang kasi ang ganda niya nalaman natin ng mga kapatid. Dahil pala doon, kaya hindi siya naka-enter doon sa promised land dahil doon sa disobedience siya. At dahil din, na alam naman natin na si Moises ang nagre-represent sa law. Na yung law, never ka naman na mapapapunta sa promised land dahil doon sa law. Dahil pa rin sa Panginoong Jesucristo. Diba? Diyan tayo. Hindi dahil dun sa law na nagre-represent nga, 'di ba? Kay Moises na nagre-represent sa law. So yun lamang mga kapatid. Hindi niya sinunod yung order ng Panginoon si Angel. In-instruct niya twice, ang sabi tell the rock, kausapin yung rock, sabihan yung rock, pero ang ginawa niya, in-instruct niya ng 2 beses nung staff. Oo, kasi nagkaroon Dahil sa galit. nagkaroon na yata ng Angry kasi fight. siya Madali kasi siyang magalit. Mm-mm. Siguro nagalit na rin siguro sa dati. Tapos hindi niya in-account sa Panginoon. Hindi niya in-account sa Panginoon. Yun yung maling ginawa. Miracle. Hindi niya inano sa Panginoon. Pinangunahan niya yung Panginoon. Yes. So, parang relate din yun sa atin mga kapatid. Na talagang yung disobedience sa Panginoon ay, di ba, sin. Disobedience ay sin sa Panginoon. Yan yung mga desisyon sa buhay natin na hindi muna natin tinatanong sa Panginoon kung tama ba o dapat bang gawin. Yun lang mga kapatid. Ayan, Brother Daniel, baka sino magpa-closing prayer mga kapatid? Naantok na si Daniel. Hinantok na si Brother Daniel. Yung host natin, hinantok na. Hindi na to Yung lala. host natin. Sino ba? Si si Ate Angel. Pray na ba? Pray na tayo para Apo. maaga tayong magpahinga ngayon. Or may magbabasa pa ba yung iba? Para Para magkaroon may tayo time. ng intimacy pa sa Panginoon. Amen. Amen.